abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. Hallelujah. Sa Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. At ilabas po ang ating pamagat. Sabay-sabay po nating basahin, mga kapatid. Hallelujah. Christ-like believers must die. Do you believe that, mga kapatid? Kailangan natin mamatay, mga kapatid, bilang mga mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. We need to die. Hallelujah. So, sabi dito, mga kapatid, ng ating Panginoon, verily, I say unto you. Sinong sinasabihan? Tayo, mga kapatid, no? Except a corn of wheat fall into the ground and die. So, maliban daw, mga kapatid, hallelujah, ang binhi, mga kapatid, ng mais, no? Hallelujah, na malaglag, mga kapatid, at mamatay, it abideth alone. Mananatili daw nag-iisa. Ngunit, mga kapatid, ang sabi dito, but if it die, it bringeth forth much fruit. So, ganun ang binhi, mga kapatid. Kapag ang isang binhi ay tinanim mo na mamatayan, na nanatiling mag-isa. Ngunit, mga kapatid, pag namatay na, lalabas na doon, mga kapatid, ang uhay, yung mga kapatid, uhay na kaagad, no? Tutubo sa mga kapatid at lalaki hanggang magkaroon ng maraming bunga. Hallelujah. At sa Galatians 2:20, ang sabi, mga kapatid, I am crucified with Christ. We're already crucified with Christ, mga kapatid. Amen. Nevertheless, I live. Kung namatay ka na, mga kapatid, sa kasama ng ating Panginoon, hindi na daw tayo nabubuhay sa katawang ito o sa bawat isa sa atin, mga kapatid, dahil patay na ito, mga kapatid. At ang sabi, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Amen. Ganito na dapat tayo. After natin, mga kapatid, namatay na kasama ng ating Panginoon sa cross ng Kalbaryo sa pamagitan ng pagtupad natin ng inuutos ng Panginoon na dapat maganap sa ating buhay, mga kapatid, ang repentance, water baptism, and spirit baptism, mga kapatid. Namatay na tayo at ang nabubuhay na sa atin, hindi na ako, hindi na ang sarili mo, kundi ang ating Panginoong Jesucristo na siyang nagbigay ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Kaya ating alamin, mga kapatid, no? Na dapat, na kapatid, tayo na ay patay na. Hindi literal. Unawain po natin baka literal, no? Hindi, mga kapatid, no? So, nais ng Panginoon, patay na tayo sa ating sarili at siya na dapat ang nabubuhay sa ating mga buhay. Amen? Naalala niyong prayer ni Sister Avery? Handa na ba kayo mamatay? Praise the Lord. Praise the Lord. Di ba? Yung Bible verse mo? Amen. Di ba? So, nagtanong, sanda na ba kayo mamatay? Parang walang sumagot. Takot ata mamatay. Sabi mo mamatay. Hallelujah. Bilang mananampalataya sa ating Panginoon, after, mga kapatid, nakasama na tayo napako sa cross ng Kalbaryo sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, kasama na tayo namatay, mga kapatid, at hindi na tayo ang nabubuhay sa katawan natin na ito, kundi si Kristo na siyang nagbigay din ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. So after, mga kapatid, when we accept and obey the word of God sa pamagitan, mga kapatid, ng pagganap sa ating buhay ng Ebanghelyo o yung Acts 2:38, mga kapatid, no? Hallelujah. Patay na ang dati nating pagkatao. Kaya nga nagiging bagong nilalang na tayo. Ang sabi ng 2 Corinthians 5:17. Di ba? Bagong nilalang na tayo. Amen? Kaya tanungin natin ang ating mga sarili, mga kapatid, bagong nilalang na ba tayo? Amen. Kunti lang ang nagsabi. Siguro yung iba, mga kapatid, hindi pa rin. Bagong nilalang. Bagong nilalang ka na ba, Brad Fernando? Praise the Lord. No? Kaya kung sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga bagay ay mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila ay pawang naging mga bago. Hindi bagong tao, kundi bagong, hallelujah, pamumuhay, mga kapatid, sa pagsunod ng salita ng Diyos.
Nung tayo mga kapatid ay hindi pa mananampalataya, doon tayo sa lumang pagkatao, ang ating mga ginagawa mga kapatid, puro lamang labag sa kalooban ng ating Panginoon. Puro hindi nakakalugod sa harapan ng ating Panginoon mga kapatid. Ngunit nung nandito na tayo, di ba unti-unti tayong nababago. Ang sabi nga kanina ng ating Bible teacher mga kapatid, no? Ay unti-unti ka nang nababago. Minsan hindi natin napapansin, ngunit nakikita ng ibang tao. Mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. So nababago tayo mga kapatid araw-araw. Kaya nga huwag natin kaligtaan ang pagtitipon kasi yun ang nagiging daan mga kapatid upang tayo nagturuan ng salita ng Diyos. At nababago tayo mga kapatid sa araw-araw mga kapatid na ating pamumuhay bilang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba malayo nang narating natin? Tingnan natin yung buhay nyo noon. Di ba? Yung buhay ng bawat isa sa atin mga kapatid. So yun ang nababago mga kapatid sa ating mga buhay. Ang dati nating pagkatao ay patay na. Kaya wag na natin ungkatin yan mga kapatid. Wag na natin nalibing ngayon, di ba? Wag mo nang ukayin dahil baho na yun mga kapatid. Bulok na yun mga kapatid. Hayaan na natin yun mga kapatid dahil hindi na tayo ganon. Amen? Pinatay na yun eh. Mga kapatid, wag na natin ibalik pa, wag na natin ukayin pa mga kapatid, no? So kapag nagiging bagong nilalang ka mga kapatid, no? Hallelujah, hindi naman ibig sabihin mga kapatid pagka nandito ka na, baptize ng Jesus Christ's name, nakareceive ka na ng banal na Espiritu, ay level up ka kagad. On process pa rin tayo mga kapatid. Para ka rin BB mga kapatid, although na kahit matanda ka na Tatay Jack, no? Nung ikaw ay nagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoon, bagong nilalang ka. Para ka rin BB. Mga kapatid, ano bang BB mga kapatid? Di ba unti-unti lumalakad pa? No? Tatayo mga kapatid, lumalakad. Hallelujah. So sa pamagitan mga kapatid ng salita ng Diyos, unti-unti tayo natututo at lumalakad na tayo sa ating mga sarili. Kaya napapansin nyo mga kapatid kung bakit minsan mga kapatid na nagtataka kayo o maaaring nagtatampo kayo bakit parang hindi na kayo ni pastor nyo, mga kapatid. Dahil nakikita ng pastor nyo na kaya nyo na. Amen. Na lumalakad na kayo mga kapatid. Na hindi na kayo dapat alalayan pa. Magkusa na kayo mga kapatid na lumakad mga kapatid. Kasi hindi lamang ikaw ang tao dito sa bahay pa ng bahay. Amen? Hallelujah. Huwag na kayong magtaka kung na ito. Huwag kayong magtaka kung pinababayaan na kayo ng pastor nyo. Ibig sabihin, kaya nyo na, mga kapatid. Hallelujah. Nakukuha nyo mga kapatid? Amen. Where's the Lord? So, doon ka mga kapatid nag-start mga kapatid ng walking in the Spirit. Kaya ang sabi ng Galatians 5:16, walk in the Spirit. Ito na kapag ikaw ay naging bagong nilalang na, mga kapatid, na ulan ng dati mong pagkatao, nandun ka na mga kapatid sa ilalim mga kapatid ng banal na Espiritu dahil natanggap mo na sa buhay mo mga kapatid. Kaya dapat lumalakad tayo ng ayon sa spiritual na lakad. Kung anong nais ng banal na Espiritu, yun ang lakaran natin. Alisin natin mga kapatid ang sa ating isip na sarili nating karunungan at kalaman mga kapatid, hindi yan nakakalugod sa harapan ng ating Panginoon. Kundi mga kapatid, sundin natin kung ano ang udyok ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah. Napakaganda ng pag-aaral na yan mga kapatid. Tandaan nyo mga kapatid, kapag hindi nyo yan, hallelujah, hindi kayo nakapag-aral dyan mga kapatid. Kung ayaw nyo mag-exam, walang problema yon. Basta nandoon, makinig kayo mga kapatid. Dahil hindi man kayo nakapasa dyan, hindi man kayo nakakuha ng certificate. Ano ba yung certificate na yan? Yes. Dito lang yan. Ang importante ang ating narinig at ating matutunan at yun ang may sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. So sabi nga si 2 Corinthians, di ba? Sinasabi ng Galatians, magsilakad kayo ayon sa Espiritu. Dahil kapag lumalakad ka ayon sa spiritual na lakad, hindi mo magagawa ang gawa ng laman. O yung pita ng laman, mga kapatid. Bakit? Nandun ka, nasa spiritual realm ka. Mga kapatid, kung nakapokus ka sa paglilingkod mo sa Panginoon, sa pagsunod at pagganap ng kalooban ng Diyos, o sa pagpulpil ng ministeryo mo, wala kang time sa mga gawa ng sanlibutan. Sa mga gawa ng laman na yan, mga kapatid. Hallelujah. Kaya ang utos sa Bible, we need to walk according to what the Spirit wants us to walk, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sa paglakad natin mga kapatid sa pamumuhay bilang spiritual na lakad mga kapatid, no? Minsan kasi mga kapatid, nanghihingi kayo mga kapatid ng advice sa labas ng nandun sa sanlibutan. Kaya ano ba kapatid yung advice niyan sa inyo? Makasanlibutan. Ngunit kung manghingi ka ng advice mga kapatid sa filled with the Holy Ghost mga kapatid, ang ituturo sa iyo yung spiritual na lakad. Amen. Amen?
Kaya kapag mayroon kayong mga problema at pagsubok na kinakarap sa buhay mga kapatid, humingi kayo ng advice hindi doon sa labas, kundi dito sa loob. Amen. Dahil wala ibang papayo mga kapatid ang tagalabas, kundi ang makamundong gawain. Amen. Dahil pinanggalingan na natin, alam na natin yan. Amen. Amen? Kaya dito tayo mga kapatid, manghingi ng advice. Sa kakahingi nyo ng advice mga kapatid, kung ano-ano na lang ini-inject sa inyo, hanggang sa mawala na lang kayo mga kapatid. At ikaw ang lugi. Hindi mga kapatid ang mga kapatiran dito. Praise the Lord. Amen? Hallelujah. So anyone who tell you to do this or to do that, mga kapatid, pakinggan mo lang. Pero kung alam mo na wala na sa banal na kasulatan, wag na wag mong pakinggan. Amen. Amen? Dahil nandito, ano bang purpose ng Biblia? Ito ay instruction ng bawat isa sa atin mga kapatid bago tayo lumisan sa mundong ito. So pakinggan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya kahit ang pastor pa mga kapatid ang magsabi sa iyo na gawin mo ito, gawin mo yan, kung hindi ayon sa banal na kasulatan, kung hindi nilakaran ng ating Panginoong Jesucristo, huwag mong pakinggan. Amen. Amen. Nakuha niyo mga kapatid? Amen. Hallelujah. Kaya ingat tayo mga kapatid sa hiningan natin ng advice kasi minsan ang advice para lalo lang ikapahamak mo. Lalo na kung hindi mga kapatid ayon sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, subukin. Pwede mo mga kapatid subukin. Kahit yung pastor nyo, pwede nyo subukin mga kapatid. Dahil yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi ng 1 John 4:1-3. No? Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Kaya lagi kong sinasabi dito sa inyo mga kapatid, sa pangangaral ko ng salita ng Diyos, kaya nga tayo mga kapatid ay verse by verse pag nagpapaliwanag, although meron tayong kapaliwanagan, pero konektado doon sa sinasabi natin ng verse, para lubos na maunawaan ang verse mga kapatid. So ang sabi dito, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu. Amen? Kung sila ay sa Diyos, sapagkat maraming magsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanlibutan. Ay mag-ingat tayo mga kapatid. Hallelujah. Kaya ang lagi nagpapakilala na propeta sila mga kapatid, subukin nyo kung propeta nga talaga. No? O pastor sila o ano sila mga kapatid, subukin po natin mga kapatid. Dahil yun ang sabi ng salita ng Diyos. So makikilala daw natin mga kapatid, paano natin makikilala? Dito yung makikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong na sa laman ay sa Diyos. Amen. Amen? So ang bawat espiritu, ang bawat kaluluwa na nangaral ng salita ng Diyos na nagsasabi niya na si Jesucristo ay naparitong na sa laman ay sa Diyos. Amen. Kaya gano'n na lang tayo mga kapatid nagsasabi, God manifest in the flesh and when He is in the flesh, mga kapatid, we call His name Jesus Christ. Amen. So Jesus Christ is the manifestation of the one true God who creator of heaven and earth. Amen. Amen? Hallelujah. At ang bawat espiritong hindi pinapahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. So kapag hindi nila pinapahayag na si Jesucristo ang nag-iisang Diyos na nagmanifest sa flesh, mga kapatid, upang tubusin ang kasalanan ng bawat isa sa atin, pag hindi ito pinapahayag ng kahit na sinong magaling mangangaral, na kahit sinong maraming karunungan at kalaman sa salita ng Diyos, kapag hindi niya ito pinapahayag ng kapatid, hindi siya sa Diyos. Amen. Ayon sa salita ng Diyos, hindi ko sinabi. No? At ito ang sa Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan na. Noon pa mga kapatid, 2,000 years ago, nasa sanlibutan ng Antikristo. Amen. Kaya sinasabi nila na darating pa lang sa hulihan. No! Nandun ang mga kapatid, ang Antikristo. Noon pa. Ang time na sinasabi nito darating mga kapatid sa time natin sa huling araw, ito yung magpapakilala talaga siya mga kapatid ng hayagan. Amen. Amen? Kaya dapat mag-ingat tayo mga kapatid. Tinuturuan tayo ng ating Panginoon. Kaya di ba napakaganda ng pag-aaral mga kapatid? Dapat mga kapatid, i-grab natin ang pribileyo yan na nakapag-aaral tayo Amen. ng salita ng Diyos. Tandaan nyo mga kapatid, pagsisiyan nyo yan balang araw. Ang patutuo ni Brad Gilbert, totoo yan. That's right. Amen. Amen. Kaya dito pa lang, ang patutuo ni Pastora, dito daw talagang ano siya. Pero doon sa Canada mga kapatid, parang binabaliwala siya. Amen. Kaya dito pa lang, sabi ni Pastor, magpakapuspos kayo. Magpakatibay kayo, magpakatatag kayo. Dahil pagdating ang araw na kung battle nyo na kayo na lang doon, mga kapatid, anong magagawa mo? Anong gagawin mo? Kung hindi ka naging rooted dito, kung hindi naging matibay ang pananampalataya mo sa Panginoon, sa lugar na ito, mga kapatid. Amen? Amen. Nandiyan ba kayo mga kapatid? Amen.
Praise the Lord. Kanina yung mga may nagtuturo, di ba, patay ang cellphone? Ganon din tayo, mga kapatid. Itabi niyo po muna ang ating mga cellphone. Mamaya na lang. Okay? So para hindi mawindang ang ating pananampalataya, mga kapatid, huwag kang humingi ng payo sa labas. Always go back to the Word of God. Kaya nga lagi yung sinasabi dito, tingnan niyo ang sinasabi ko rito. At tingnan niyo sa banal na kasulatan kung ayon ba sa banal na kasulatan. Kapag may nasalita ako, kasi tao lang ako, mga kapatid, pwede ako makapagsalita dito nang hindi ayon sa salita ng Diyos. Kaya lagi niyo chine-check, mga kapatid, kung ayon ba sa salita ng Diyos ang mga tinuturo namin dito, mga kapatid. Kapag hindi tinuturo, huwag niyong i-adapt, huwag niyong kunin, huwag niyong tanggapin kapag ka hindi ayon sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Dapat, mga kapatid, mamatay, mga kapatid, ang ating katawang gawa ng laman na ito. Hindi yung katawang lupa. No, namamatay ka agad physical, mga kapatid, no? Hindi ang mga gawa ng ating laman, no? Hallelujah. Dapat mamatay ang udyok ng laman at ng isip mo. Minsan kasi, ito sa isip ko lang, no? Isang tabi natin yan. Isipin natin, mga kapatid, kung anong nais ng Panginoon sa ating buhay. Kung anong udyok ng laman mo na yan, mga kapatid, isang tabi mo. Dahil walang iba itong, mga kapatid, na gagawin ng laman, kundi lumabag at lumabag at lumabag sa salita ng Diyos. Nandito tayo ngayon, mga kapatid, sa nag-aaral ng salita ng Diyos, sa spiritual realm tayo. Mamaya paglabas mo, mga kapatid, udyokan ka na naman ng laman. Kaya dapat, mga kapatid, maging matibay ang ating spiritual na pananampalataya sa Diyos upang ating mapaglabanan na ang gawa ng laman na yan. Amen? Hindi exempted ang kahit sino sa atin. Amen. Kahit ako o kahit sino sa atin, mga kapatid. Kahit nga ang Panginoon. Di ba? Tinest siya, mga kapatid, no? Hallelujah. Ang sabi ng Colossians 3:5, patayin na nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa. Sino ang sinasabihan, mga kapatid, ni Apostle Paul? Tayo na mga mananampalataya. Bilang mananampalataya, Christ-like believers, mga kapatid, you must die. Kaya sabi niya, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa. Ano-ano ba ito, mga kapatid? Pakikiapid, karumihan, masamang pita. Kaya masama, mga kapatid, ang magpita ka ng hindi sa'yo. Dahil yan ang sabi ng salita ng Diyos. Masasamang nasa, kapag nasa ka, mga kapatid, ng kayamanan, na hindi naman, mga kapatid, inaano sa'yo ng Panginoon, huwag mo nang nasain. Be content, ang sabi ng Panginoon, kasi yung pangako niya, hindi niya naman tayo pababayaan. Amen. Kahit wala tayo, mga kapatid, trabaho, di ba? Ilang buwan ka na walang trabaho, Brother ko? 6? O buhay ka pa naman. Pinabayaan ka ba ng Diyos? Pero wag mong sabihin na hindi ka na magtrabaho dahil hindi ka pinabayaan ng Diyos. Ba, lalabas na si Bibi. So, kailangan na, mga kapatid, na maganap. Amen? Purihin ang Diyos, mga kapatid, no? Hallelujah. So, sabi dito, mga kapatid, masasamang pita at kasakiman. No? So, kasakiman, mga kapatid, talagang inaano yan ng Panginoon. Sa tayo ng mga mananampalataya. Naalala niyo, mga kapatid, nung bagong na-establish ng Panginoon ang iglesia niya, mga kapatid, sa Acts, di ba? Ang lahat doon, mga kapatid, ng mga mananampalataya, anong ginagawa nila? Ang lahat nilang pag-aari ay para sa lahat. Amen? Binibinta nila at binibigay sa mga nangangailangan. Kaya swerte, mga kapatid, yung unang mga mananampalataya, kahit mahirap sila, mga kapatid, tinutustusan sila ng mga mayayaman na mga mananampalataya. Kaya ang mga yayamanin, suportahan nyo yung mga yung mga mahihirap. Amen? Sinabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, no? Kasakiman, naiyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kapag gumagawa ka pa rin ng ganito, mga kapatid, walang pagkakaiba na sumasamba ka sa Diyos-Diyosan. At alam natin na mga mananamba sa Diyos-Diyosan, mga kapatid, ay hindi makapasok sa karya ng Diyos. Amen? Hallelujah. So iwasan natin, mga kapatid, ang lagi, mga kapatid, yung pagkatisod. Isa ito kasi, mga kapatid, sa ano natin. Kasi kapag tumingin tayo, mga kapatid, sa tao, kapag pinairal mo ang laman mo, matitisod at matitisod ka. Kahit sa sarili mo, matitisod ka. Amen. Mga kapatid. Amen? Huwag natin sabihin, leader pa naman yan, pastor pa naman yan. Di ba leader na yan? Nakalimutan kasi natin minsan, mga kapatid. Na bago ka magsabi sa leader mo, ikaw mismo ay leader din. Amen. Amen? Ang isang mananampalataya, Christ-like believers, mga kapatid, nang nananampalataya sa Panginoon, na tumanggap ng Ebanghelyo, nagkaroon ng kaligtasan, leader ka na sa sarili mo.
Amen. Amen? Bakit? Sarili mo desisyon kung susunod ka o hindi. May choice ka. Kaya nga leader ka sa sarili mo, kapatid. So wag natin i-ano, kapatid, na leader pa naman yan, kapatid, no? Bakit ganyan? Ibig sabihin, pag nagkamali pa lang ang leader mo, ang pastor mo, ikaw na rin yung apektado? Kanya-kanya tayo, mga kapatid. Kaya ka ganap na sa buhay mong ebanghelyo, work out your own salvation. Amen? Hallelujah. So kahit bagong baptize ka lang, mga kapatid, leader ka rin. Basta na-baptize ka na, mga kapatid, sa pangalan ng Panginoon, naganap sa buhay mong ebanghelyo, you are a leader. Amen? So patayin natin, mga kapatid, ang ganyang mga ugali. Na lagi mo, mga kapatid, binabantayan mo ang iba, pero ang sarili mo hindi mo kayang bantayan. Amen. Minsan ganyan tayo, mga kapatid, nakikita natin ang pagkakamali ni pastor o ni leader o ng kapatid mo. Ngunit ang pagkakamali natin minsan, mga kapatid, ay hindi natin nakikita. Amen. Kaya suriin natin ang ating mga sarili, mga kapatid, no? So sarili mong bantayan mo kung matuwid ka pa ba sa harapan ng Diyos. Amen. Amen? Tawa si Brad Lorenzo at si Jupa. No? I-work out na natin, mga kapatid. Nandito na tayo sa ganitong pananampalataya. Dapat, mga kapatid, hindi na nawiwindang ang ating pananampalataya eh. Gaano na ba tayo katagal sa pananampalataya? Ilang taon ka na sa pananampalataya? 6 months. Ha? Dapat matanda ka na, 60 years ka na pala sa pananampalataya eh. Dapat lumalakad ka na ng sarili mo. Di ba? Ganun lang. Kasi yun ang gusto ng Panginoon, mapatid. Kung tayo, mapatid, na puro lang lamang tayo pabibi ng pabibi parati sa mapatid sa ating Panginoon, paano naman yung mga bibi, mapatid, ng mga bago? Dapat kung ikaw na matagal ka na sa pananampalataya, ikaw na nag-umalalay sa mga bibi Christian. Amen? Tapusin yung pag-aaral sa Father's House, mga kapatid. Magbabago yung ano nyo sa paglilingkod sa Panginoon. Pag natapos nyo. Kahit hindi man kayo mag-exam, o kahit hindi man kayo, mga kapatid, kumuha ng certificate, yan, dito lang yan sa mundo na yan. Sa mundo lang, mga kapatid. Ang importante din yung nakukuha natin. Ang nalalaman natin, di ba, nanay? Kahit sabi mo na hindi ka na pwede dahil matanda na, nanay, hindi sa patandaan yung pagkatawag ng Panginoon. Kahit bata, kayang tawagin ng Panginoon, kayang baguhin ng Panginoon, kayang gamitin ng Panginoon para sa kanyang kapurihan. Amen. Amen? Hallelujah. So we are not perfect. Kaya wag na tumingin tayo sa isa't isa. Amen. Amen? Kahit sa asawa mo, hindi perfecto yan. That's right. Kahit kapatid mo, hindi perfecto yan. Kahit ako, hindi perfecto yan. Mga kapatid, no? Hallelujah. We are not perfect, mga kapatid. Even the apostle. Amen. Nung tinawag bang Panginoon ng Panginoon ang mga apostoles, nung natanggap nila ng banal na espiritu, naging perfect bang paglakad nila sa paglilingkod sa Panginoon? Di ba, ups and down, mga kapatid, ups and down, puro problema. Araw, tuwing nagkikatipon sila ba, nag-uusap po sila, nagbabangayan pa nga si Pedro at saka si Paul, mga kapatid. So normal yan, minsan meron tayong, mga kapatid, na pagkaroon ng pag-uusap na hindi tayo nagkakasundo, mga kapatid. Ngunit in the end, ang kabutihan, in the end, nagiging maayos. Dahil nakapokus tayo doon para sa kapurihan ng Diyos, hindi sa ating mga pansarili. Amen. Amen? Hallelujah. So we are not perfect, mga kapatid. Even all the apostle, mga kapatid, ay hindi perfecto. We all in a process. Process pa rin tayo. Hanggat hindi tayo nakarating, hanggat hindi napalitan ito, mga kapatid, ng glorified body, we still on process, mga kapatid, for perfecting in the sight of God. Amen? Magiging perfect lang tayo o magiging matanggal na yung process na yun kapag napalitan ito ng glorified body. Kaya yun ang ating pinaka-mithiin, mga kapatid, no? So work out your own salvation. Ang sabi nga ng Philippians 2:12. Amen? Kaya nga, mga minamahal ko, biro mo, sabi na Apostle Paul, sinasabihan niya bawat isa sa atin ng mga mananampalataya, no? Kung paano ang inyong laging pagsunod. Lagi ba tayo sumusunod? Sabi ni Apostle Paul, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkos pa ngayong ako'y wala. So minsan kasi, mga kapatid, susunod ka lang kapag sinasabihan ka, o kapag nandyan ang pastor mo, o kaya pag nandyan ang leader mo. Pag wala na, mamaya na yan, wala naman si pastor, wala naman si leader, wala naman si director. Hindi ganon ang isang mananampalataya sa Panginoon. Amen. Amen? Kundi bagkos, pangayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas.
na may takot at panginginig. Work out your own salvation. Hindi ibig sabihin na kaya mo iligtas ang sarili mo. Kundi mayroon ka ng kaligtasan, mga kapatid. Kaya i-work out mo yan. Amen. Kaya ang nagsasabi na once saved, always saved, mga kapatid, hindi totoo yan. No. Paano pa natin i-work out, mga kapatid, kung save ka na? Amen. Kaya nga wino-work out natin, may ibig sabihin, nang ginanap natin, mga kapatid, ng ebanghelyo sa ating buhay, may sarili na tayong kaligtasan. Amen. Ngunit i-work out mo yan, mga kapatid, na huwag nang malaglag, umaagaw pa yan. Marami mga kapatid ang nagsasabi, mga kapatid, na ang oneness believer daw, mga kapatid, no? Ang bilis daw ng pag-grow, mga kapatid. Ngunit si Satanas, mga kapatid, hinahatak niya rin pa isa-isa. Kaya wag nawa, mga kapatid, ang bawat isa sa atin na mahatak pababa. Dahil pag nahatak ka ni Satanas pababa, ilulugmo ka talaga ni Satanas. Amen. Lalo na sa ganitong pananampalataya. Kaya kapit tayo, mga kapatid. Hallelujah. Huwag nating hayaan na maalis pa sa atin ang binigay sa atin ng Panginoon ng kaligtasan. So we need to work out our own salvation, mga kapatid. Hallelujah. Kaya ang gawin natin, mga kapatid, 2 Timothy 4:2, ipangaral mong salita sa mga mangangaral. Ito ang sabi ng ating Panginoon. Amen. Ipangaral natin ang salita. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Masaktan man ang kahit na sino, basta sinasabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, hindi mo pananagutan yan. Ngunit pag hindi mo pinangaral ang katotohanan tungkol sa salita ng Diyos, mananagot ka sa Panginoon. Amen. Kaya kahit ano man dito, lagi na lang sinasabi, pangangalunya, pagnanakaw, pakikiapid, lahat ng karumihan sa ating pinapangaral dito. Kapag hindi na yan pinapangaral sa loob ng iglesia, umalis ka na sa ganyang iglesia. Right. Dahil hindi totoo yan. Dahil ang tunay na iglesia ng ating Panginoon, pinapangaral ang kabanalan, pinapangaral ang kasalanan, pinapangaral, mga kapatid, ang manatili hanggang wakas. Amen. Amen? Hallelujah. Ipangaral mong salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. In season or out of season, preach the word of God. Amen. Kaya yan ang tinuturo natin to sa mga ginagamit. Lahat kayo, lalo na ang mga mag-aaral, ang gagraduate dyan, mga kapatid, gagamitin kayo ng ating Panginoon. Ang mga natutunan natin dyan, magagamit natin yan, hindi man dito, pagdating mo, mga kapatid, sa time na nandun ka na, mga kapatid, sa Pilipinas. Amen? Sumawata ka sa pamagitan ng salita ng Diyos. Huwag sa sarili nating karunungan. Yes. Kasi minsan, sarili mo ng karunungan ang ginagamit mo. Sarili mo ng kaalaman. No. Gamitin natin ang salita ng Diyos. Sumawata ka, sumaway ka. Mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Ang iba, ganito lang. Mangaral ka ng katapangan, ng boldness. Nakalimutan natin, kailangan mo rin magpapahinuhod. Amen. Kaya kapag ang pinapangaralan mo ng salita ng Diyos na hindi sumunod, magpapahinuhod ka, patuloy mo turuan. Yes. Patuloy mo, kapatid, na bigyan ng panahon na maturuan siya, mga kapatid, ng salita ng Diyos. Hindi yung ayaw na tumanggap, mga kapatid, ayaw mo na rin sa Kanya. No. Anong purpose, mga kapatid, kung bakit tinawag tayo ng ating Panginoon? Amen. Na isang ayaw lang ng kaluluwa, ayaw mo na rin sa Kanya, no? Patuloy natin i-encourage. Patuloy natin, mga kapatid, tawagan. Patuloy natin, mga kapatid, i-message. Kahit hindi man yan mag-reply, ang importante, nagawa mo, nagampanan mo, mga kapatid, inuutos ng Diyos sa buhay mo. Amen? Hallelujah. So dito tayo, mga kapatid, itong minsan, mga kapatid, ang mga sagabal sa isang mananampalataya na dapat natin ma-overcome, mga kapatid. No? Bilang mga mananampalataya, no, na dapat, mga kapatid, ay ma-overcome natin. Sa atin, mga kapatid, paglilingkod sa Panginoon, may mga season yan, mga kapatid. So meron tayong 4 na season, nabanggit din ito ni Pastora, mga kapatid, ngunit pinalaliman ko ito, mga kapatid. Ang 4 na season sa ating spiritual life. Lahat tayo, mga kapatid, nandito sa 4 na ito. Hallelujah. Kaya alamin natin, bago tayo magpatuloy, alin kaya ako dito? Tanungin mo sa sarili mo. Maaring 4 na ito ay nasa'yo. Pag nasa yung 4 na ito, napakahirap, mga kapatid, bumangon. Amen? Una, mga kapatid, desert. Amen. Alam niyo, kapatid, ang disyerto? Ano ba nakikita natin sa disyerto? Tuyo. Tuyo. Disyerto, maalikabok, marumi, mainit, napakahirap mamuhay sa ganyang lugar. Buti ngayon, may aircon na. May bahay na, mga kapatid. Ngunit sa time nila, mga kapatid, na wala pang mga ganito. Gaano kaya kahirap ang kanilang nararamdaman nung sila ay nandito, mga kapatid, sa disyerto na ito?
Diba mga Israelita, kung walang guide ng Panginoon doon, 40 years sila dito na paikot-ikot. Ubos lahat yun sila. Dahil hindi sila makatagay, dahil desierto ito mga kapatid. Walang tubig, walang pagkain. Ngunit God provide mga kapatid. Itong sa pangako ng Panginoon. Kaya tayo ng mga lingkod ng ating Panginoon mga kapatid, God is always provide sa atin mga buhay. Nandun ka man sa desierto na sinasabi, wala kang makain, wala kang magagawa doon. Ngunit ang Diyos ay meron. Ano mga kapatid ang gagawin natin? Ang awit natin. If you worship, He will manifest Himself. Hallelujah. Di ba? Yun ang gagawin natin mga kapatid. So una mga kapatid, desert. So dito mga kapatid, dry, madumi, mainit mga kapatid, hard time. No? Hindi komportable. So itong una mga kapatid, nandito ka ba dito? Hindi ka ba komportable sa bahay panambahan? Hindi ka ba komportable sa katabi mo yan? Na ayaw mo makatabi? Hindi ka ba komportable? Bakit nandyan sa nakaupo? Upuan ko yan dati ah. Praise the Lord. Diba? Praise the Lord. Bakit sa iyo ba yan? Nakapangalan ba sa'yo dati dyan? Launakan lang yung pastor. Praise the Lord. No? So hindi ka komportable mapatid, nanghihina ka dahil dry na mapatid ang espiritu mo. Dumating ba ito sa atin mga kapatid? Amen. Amen. Lahat sa atin mga kapatid, dumadating ito. No? Kapag dito mga kapatid, tandaan mga kapatid, dito mo na maisip, gusto mo nang tumigil. Gusto mo nang umayaw. Gusto mo nang lumayo. Gusto mo nang ayaw na makialam dyan dahil sila na lang dyan. Amen. Praise the Lord. No? Sila dyan. Bahala sila dyan. Sila na lang dyan parati. Suluhin nila. Praise the Lord. So sa time na ito mga kapatid, kapag nasa dry season ka o nasa disyerto ka mga kapatid, itong iisipin ng tao. Gusto mo nang tumigil, lagi ka na lang nadi-discourage, yung lahat na lang nasasabihin ng tao, ayaw mo, mali na para sa'yo. You are in a dry season. Amen? Discouraged dahil sa problema, mga pagsubok. At kapag nandito ka kapatid sa dry season, ayaw mong na in-encourage ka. Ayaw mo na tatawagan ka na, oh, bumalik ka, panumbalik ka, mabuti pa rin ang Diyos kahit na ganyan ginawa natin. Ayaw mo pakinggan. Amen. Amen? Dahil nandun ka sa dry season, mga kapatid. Hallelujah. Sarado ang isip mo sa salita ng Diyos, sa encouragement ng mga kapatiran, dahil nandun ka sa dry season. So anong dapat gawin natin mga kapatid? We need to overcome. Paglabanan mo. Dapat kung dry ka, anong purpose? Anong dapat mong gawin? Di magpa-revive ka. Amen. Magpaayos ka sa Panginoon. Amen? Hindi yung dry na dry ka na, lalo ka pang magpaka-dry. Amen? Kaya kapag nandito ka sa dry season mga kapatid, kailangan mong magpakapuspos. Amen. Kailangan mong patuloy na lumapit sa Panginoon. Dahil kapag nandun ka lang sa labas, lalo ka lang maging dry hanggang matuyo ka na. At anong sabi ng Panginoon, pag natuyo ka na, itatapon ka, igagatong ka sa kalan. At yan ang impyerno, mga kapatid. So wag nating hayaan mga kapatid na matalo tayo ng dry season sa ating spiritual life. We need to come back to God. We need to worship God. We need mga kapatid, the Holy Spirit na mapuspos tayo muli ng banal na Espiritu. Kasi marami mga kapatid ang dati mga kapatid, hindi lamang dito. Sa bawat iglesia, marami na yung bago, puspos, lalo na nakatanggap ng banal na Espiritu, parang ayaw na umalis sa bahay panambahan. Ngunit nandun na mapatid sa dry season niya, nagka-problema, nagkaroon ng pagsubok, nawawala na ang kanyang paglilingkod. Praise the Lord. So, siya ay nasa dry season. Sinong nasa dry season? Praise the Lord. So, wala na sa dry season kayo. Praise the Lord. Yung ngayon. Sinong nasa dry season? Praise the Lord. Hallelujah. So, yun ang una kapatid. Anong kailangan natin? Ma-overcome natin. Lalo kang manumbalik sa Panginoon. Lalo kang magpakapuspos sa Panginoon. Dahil ang Panginoon lang ang pwede mag-revive sa iyo. Wala nang iba. Mga kapatid. Amen? Pangalawa mga kapatid, open grass.
Dito sa open grass mga kapatid, itong time mga kapatid na yung season sa buhay mo, spiritual life mo na good life. Di ba? Na bliss ka. Ang dami kong pagpapala. Ang dami kong, sabi kanina Sister Rizal, ang dami niyang praise the Lord. Ang daming blessing. Amen? So ito mga kapatid, yung life mo as a Christian is abundant blessing. Nandun ka mga kapatid, green nga eh. Hindi ka na sa desierto eh. Di ba? Hallelujah. But be careful mga kapatid. Dahil minsan akala mo ang pagpapala na abundant blessing na binibigay sa iyo, akala mo galing sa Panginoon. Dito sa mga kapatid, sa green grass ka mga kapatid, no? Hallelujah. Yung open grass na ito mga kapatid, dito mga kapatid na madali kang atakihin ni Satanas. Bakit? May pagpapala doon, 1,000,000, hindi mo na ako magsamba. Nakatanggap ka ba ng 1,000,000, Brad Julico? Buti na lang. Buti na lang, mas pinili mo ang Panginoon. No? Hallelujah. So dito mga kapatid, kaya nga mga kapatid, mag-iingat tayo. Dahil open tayo mga kapatid sa direct attack ng dyablo. Kapag nandun ka sa open grass. Kasi akala mo okay na, payapa ka dahil pinagpapala ka. No? Nandun lahat nung tinatawag mga kapatid, abundant ang pamumuhay mo bilang Kristiyano. Dumanas ba ito sa atin mga kapatid? Amen. Praise the Lord. No? Hallelujah. Ngunit mga kapatid, mag-iingat tayo dahil doon ka lalo atakihin ni Satanas. Amen. Kasi minsan nakakalimot dahil sa blessing na natanggap mo. Dahil sa pagpapala na punong-puno ka ng pagpapala, nakakalimutan na natin minsan mga kapatid na magpasalamat sa Panginoon. Amen. Dahil nakapokus ka na doon sa kayamanan, nakapokus ka na doon sa natanggap mo mga kapatid na akala mo minsan ay sa Panginoon. Although minsan sa Panginoon yan mga kapatid, ngunit doon mga kapatid, hallelujah, open ka sa pag-attack ni Satanas sa buhay mo. Amen. Amen? Hallelujah. Kaya minsan gagamit ba yan ang dyablo mga kapatid? Pamilya natin, kaibigan natin, Asawa mga kapatid, natin. asawa, no? Amen. Even mga kapatid ang kapatiran. No? Kaya minsan ginagamit ang kapatiran na atakihin ka, nagpalaglag ka. Di ikaw ang talo, Amen. di ba? Hallelujah. Even the unbeliever mga kapatid. So dapat mga kapatid prepared ka. Paano tayo maging prepared? Na kahit nandun mga kapatid, blessing upon blessing ang binubuhos sa iyo ng ating Panginoon, lalo ka pa rin magpuri sa Kanya, lalo ka pa rin sumamba sa Kanya, lalo kang magpasalamat, kumapit sa Kanya sa lahat ng oras. Amen? Kasi minsan ginagamit yan, kasi ginamit din nga ni Satanas yan mga kapatid sa ating Panginoon. Amen. Ang blessing na yan. Kaya ingat tayo sa mga blessing na ating natatanggap. Kung ito nakapikto na sa paglilingkod mo sa Panginoon, mga kapatid, it's better mga kapatid na hayaan mo yan. Kung mahal mo ang kaluluwa mo. Amen? So dahil open ka mga kapatid sa attack ng kaaway, kaya nga more careful mga kapatid, lalo kang magpakapuspos. Yun ang the best na magagawa natin. Huwag kang tumigil dahil lang doon sa blessing. Ang pangatlo mga kapatid, yung sea, sa dagat. Dito mga kapatid sa sea, ito yung kalmado ka lang. Yung ganyan ka lang, pakalma-kalma ka lang sister. Ayahay ka lang. Libre yung nandun ka lang. Di ba ang sarap pa yung mga kapatid maligo sa dagat kapag yung kalmado, yung walang di ba? Walang alon, walang di ba ang sarap maligo? Parang sabay sa amin. Di ba? Hallelujah. Ngunit ingat tayo mga kapatid dahil nandun tayo sa dagat. Sa dagat mga kapatid, anytime darating ang bagyo at unos na hindi mo inakala. Kaya minsan mga kapatid, kami noon naranasan namin mga kapatid dahil mangingisda kami mga kapatid. Umalis kami na napakalinaw, walang alon mga kapatid. Ngunit nung nandun na kami sa kalagitnaan, biglang bumugso mga kapatid ang samantalang na yun biyasa na sa pangingisda mga kapatid. Kasi hindi natin alam kung ano mangyayari mga kapatid kapag nandun tayo sa alon. Minsan nandun ka, panatag ka dahil, di ba, kasama mo ang Panginoon. Hallelujah. Ngunit mga kapatid, ingat tayo dahil minsan bigla na lang dumarating ang bagyo at unos. Amen. Ngayon sa ating pamumuhay bilang Kristiyano mga kapatid, na minsan nakala mo panatag ka, wala kang problema, stable ang trabaho mo, sumasahod ka buwan-buwan, nakakapadala ka ng maayos sa pamilya mo, noon ay bibigay mo ang lahat ng pangangailangan ng pamilya mo. Ngunit bigla na lang dumating ang unos. Ano ang gagawin mo? Hallelujah.
Di ba? Alam niyo kapatid, ang alon, di ba kapag nandun ka sa dagat, halimbawa lumalangoy ka, malinaw, tapos biglang nag-alon, anong gagawin sa'yo ng alon? Di ba? Lalamunin sa sayo. Ups and down ka. Di ba? Ginaganon ka ng alon, mga kapatid, kapag ka hindi ka nakalagpas, makakainom ka ng tubig. So ganun din sa atin mga kapatid. Kapag ka hindi mo nalagpasan, mga kapatid, ang ups and down sa pananampalataya mo sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, baka malunod ka. Amen. At kapag malunod ka, ano mangyari? Tayo. Patay kang bata ka. Amen? So, ang dapat natin gawin mga kapatid, so anong gagawin mo mga kapatid? More worship pa rin. Lalo kang magpaka-puspos mga kapatid sa ating Panginoon. Lalo kang lumapit, lalo kang kumapit, lalo kang magsamba at magpuri. Minsan kasi mga kapatid, nagkaroon ka lang ng kunting problema. Isipin din natin minsan na napakarami natin dito. Hindi lang ang problema mo ang problemahin namin. Amen. Amen? May problema din kami ng sarili. That's right. Di ba? Minsan kasi pagka hindi napansin ang problema mo, apektado na ang lahat. Ikaw lang ba may problema? Praise the Lord. Palakpak mo na sa Panginoon. Hallelujah. So lalo kang lumapit at kumapit mga kapatid sa ating Panginoon. Dahil siya lamang ang tagapagpayapa ng storm sa buhay natin. Amen. Nalala niyo kapatid ang Panginoon? Hallelujah ng kanyang mga alagad. No? Nag-ano sila ba kapatid? Nandun sila sa gitna ng dagat, malinaw naman, tapos biglang dumating ang bagyo unos. Kapatid, no, ang Panginoon natutulog. Di ba? Anong sabi nila? Ano na sila, Panginoon? Okay lang ba sa iyo, Panginoon, na mamamatay na kami dahil sa bagyo at unos na ito? Anong sabi sa kanila ng Panginoon? Where is your faith? Nawindang ang pananampalataya mo dahil sa bagyo at unos. Nakalimutan nila, nakasakasama nila ang Panginoon. Amen. Ang may lalang ng langit at lupa. No? Ang may pwedeng pumigil sa bagyo na yan. Anong ginawa ng Panginoon? Bumangon lang ang Panginoon. Sinaway. Sa ating buhay Kristiyano, dumaranas ka ng mga pagsubok at problema na akala mo, ikamatay mo na. Akala mo mga kapatid na wala ng kaparaanan, na wala ng pag-asa. Bakit hindi mo tawagin ang Panginoon? Bakit hindi ka mga kapatid magpuri lalo sa Panginoon? Hallelujah. At alam natin ang sabi niya, He will manifest sa buhay mo. Amen. Minsan nakakalimutan natin, lalo na pag dumaranas ng problema at pagsubok. Nakalimutan natin na may Diyos tayo na mas makapangyarihan sa problema at pagsubok na kinakarap natin. Amen. Amen? Hallelujah. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Be still and see the salvation of the Lord. Yes. Still ka lang, hindi ibig sabihin maging tuod ka. Kundi ang sabi ng Panginoon, be still sa paglilingkod, pagsamba, pagpuri sa Kanya, pagganap ng kalooban ng Diyos, paggawa ng pinapagawa ng Diyos, pagpulpel ng ministeryong pinagkatiwala niya sa iyo. Hayaan mo ang problema at pagsubok. Lagi na natin mga kapatid pinapangaral dito, na ang problema at pagsubok, nagiging problema lang yan kung hindi kikilos ang Diyos. Amen. Amen. Pero pag kumilos ang Diyos mga kapatid, kahit gaano kalaki ang problema mo, gabarko man nga daw ang problema mo, bibigyan ka ng Panginoon ng solusyon na katulad ng dagat. Amen. Amen? So ibig sabihin, mas malaki ang solusyon ng Diyos Amen. kaysa sa problema ang kinakaharap ng bawat isa sa atin. Kailangan mo lamang kumapit sa Panginoon. Amen? Hallelujah. At ang pang-aapat na kapatid, itong pinakamahirap. Yung cave. Tanungin mo ang sarili mo kung nandun ka ba sa cave? Amen. Nandun ka ba sa kuweba? Yes. Tingnan natin mga kapatid. No? So itong napakahirap, most difficult mga kapatid sa season na ito sa ating buhay. Dahil mga kapatid, minsan pag nandun ka sa cave, gusto mo doon ka na lang. Ito yung comfort zone na sinasabi. Na ayaw lumabas, gusto na lang doon, nagiging makasarili ka na. Amen. Kaya mga kapatid na nagsasabi, okay na ako doon, nanonood naman ako sa online, dito na lang ako. Hindi na kailangan pumunta dyan. Nasa cave ka hanggang ngayon. Amen. Praise the Lord. So ang dapat gawin, di ba kagaya ng pandemic, halos lahat ng mga Kristiyano na season na ito, nasa cave. Ayaw lumabas eh, natakot sa virus. Pero sa totoo lang mga kapatid, ang iglesyang ito hindi tumigil sa pagsamba at pagpuri sa Diyos. Kahit gaano ang virus na sinasabi nila.
Yung iba nag-online na lang. Kami kahit ilan na lang kami dito, 3, 5 na lang mga batid, hindi kami tumigil. Dahil sinasabi social distancing, taga-industrial lang, hindi makalabas dahil may harang na pulis. Ngunit dito mga malalapit mga batid, nagpupuri at nagsasamba pa rin kami sa Panginoon. Amen. Bakit kami matakot sa virus kung alam natin na ang Diyos na yan mas makapangyarihan sa virus na ating kinakarap? Amen. Amen? Virus ka lang, may Kristo ako sa buhay. Amen. Kaya where is your faith, Brad Sunday? Di ba? Kaya nung nagka-virus, di ba? Sabi ko, kung gusto nyo may desire kayo na magsamba, kahit may virus kayo, pagpasok nyo dito, akong unang-unang magpapahawa sa virus. Pero kay buti ng Diyos, may na-virus ba sa atin sa iglesia ito? Meron. Dito ba siya na-virus? Oo. Sa bus. No, sa labas. So kaya nga, sa kakalabas-labas nila, lalo silang na-virus doon sa labas. Ayaw magsamba dahil takot, dahil may virus, pero pumupunta sa labas. Amen. So ano? Wala dalang pa-check pa. Walang proteksyon sa kanilang Panginoon. Wala dalang pa-check. Bakit tayo magpapacheck? Eh, kahit sipon lang, sabihin na, virus na. The Lord. Amen. Oh. Umunsinsa lang. Pero kita nyo mga kapatid, bakit ka ba alam mo na may sipon ka, alam mo na may trangkaso ka, bakit magpa-check up ka? Eh, sasabihin nila agad COVID para magkapira sila. Di ba? Nakalimutan natin mga kapatid ang Panginoon na ating sinasamba, inaalis yung virus. Amen. Amen? So huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba. Hindi ito mga kapatid, sinasabi sa cave na ito yung comfort zone na sinasabi, dito na lang ako sa kwarto. Nag-online naman ako, nag-speaking tongues pa nga ako. Wow. Diba? Siguraduhin natin mga kapatid kung speaking tongues yung galing sa Panginoon. Tandaan natin si Satanas, alam ang speaking tongues. Alam niyang salita doon sa makalangit, sa langit mga kapatid, dahil galing siya doon. Amen. Kaya gaya-gaya siya. Kaya tingnan po natin ang speaking tongues na sinasabi mo, pospos ka ng banal na espiritu. Kung wala ang bunga ng espiritu sa buhay mo, I'm sorry to say, hindi banal na espiritu na tanggap mo. Espiritu ng demonyo ang natanggap mo. Amen? Amen. Hallelujah. Nandyan pa ba kayo mga kapatid? Amen. So ang dapat natin gawin, come out sa mga comfort zone natin. Ano bang comfort zone sa buhay natin mga kapatid? Yung mga nakakasagabal, mga kapatid, sa paglapit natin sa ating Panginoon. Yun ang dapat mamatay. Yun ang dapat natin mga kapatid itanggalin sa ating buhay. Amen? Hallelujah. So come out mga kapatid to do the work of God mga kapatid. So anong dapat natin gawin pag nandito tayo sa cave na ito? Kailangan natin mga kapatid ang prayer and fasting. Amen. Yun ang pinaka-the best na magawa natin. Prayer and fasting at humingi tayo mga kapatid ng anointing sa ating Panginoon. Prayer and fasting for God's guidance, protection, and anointing. Kung nandun ka sa comfort zone mo, takot ka mga kapatid dahil may kaaway ka o mayroong masama mangyari sa'yo, ang kailangan natin prayer and fasting at humingi tayo ng guidance sa Panginoon. Na proteksyonan na tayo saan man tayo pumunta. Diba? Napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Sinusunod yung mga request natin, prayer request ng bawat isa sa atin. Amen. Kung wala ang proteksyon ng ating Panginoon sa ating buhay, hindi tayo mga kapatid tatagal dito. Amen. Hindi ka tatagal sa paglilingkod mo sa Panginoon. Kaya pasalamat ka na kahit suwail ka, na kahit na pasaway ka, pinoproteksyonan ka pa rin ng ating Panginoon. Praise The the Lord. Lord. Hallelujah, Jesus. Tapos pabibibi pa kayo sa Amen. Pato na. panglatiguhin ko kayo. Makita. Ay, Pastor, praise the Lord. Praise the Lord. Salita ng Diyos. Hallelujah. So, ang hingin natin mga kapatid, anointing sa Panginoon. Power. Kaya nga lagi tayong magpakapuspos. Sa tuwing altar call mga kapatid, huwag niyong hayaan na hindi talaga kayo mapuspos. Amen. Kasi kayo ang lugi. Hindi malulugi ang Diyos, hindi malulugi ang Iglesia, hindi ako malulugi. Hindi ikaw na hindi napuspos mga kapatid, ay lugi ka. Uuwi ka mga kapatid na hindi mo daladala ang anointing ng Panginoon. Amen. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay mo. Mawawala ang proteksyon ng Diyos sa buhay mo dahil hindi mo daladala ang banal na Espiritu sa buhay mo. Amen. Amen? Amen. So lahat tayo dumadaan sa ganito mga kapatid. Naniniwala tayo doon? Amen. Kahit sino sa atin. Amen. Either ngayon, nandoon ka sa desert, o nandoon ka mga kapatid sa open grass, o nandoon ka sa sea, o nandoon ka sa cave. Alin ka doon ngayon? Kung nandoon ka mga kapatid sa desert, anong gagawin mo? Magpakapuspos, magpa-revive. Kung nandoon ka sa open grass, lalo ka pa magpakapuspos.
Kasi open attack ka doon. Kung nandun ka mga kapatid sa sea, ganun pa rin ang gagawin mo. Magpakapuspos. Ganun din sa cave. Lalo ka magpakapuspos kasi ang makakapag-ahon ng doon sa atin mga kapatid ay ang banal na espiritu. Amen. Kaya bakit tayo alipin tayo ng kasalanan nung hindi pa natin natanggap ang Panginoon? Di ba nung tinatanggap natin ang Panginoon, naging alipin tayo ng ating Panginoon? Huwag tayo mag-stop doon. Ang ibang kapatid na nung naganap ng ebanghelyo sa kanilang buhay, okay na daw sila ng ganun, may kaligtasan sila. No. Start pa lang ng paglakad mo sa spiritual na lakad. Kaya mapalad tayo, naging 8 years na ito mga kapatid ang Eklisya ng Panginoon. Kung hindi Panginoon nagtatag na ito, wala na tayo dito, wala na ito mga kapatid. Amen? Amen. Hallelujah. So lahat tayo mga kapatid dumadaan sa ganito, we need to overcome by the power of the Holy Ghost. Magpakapuspos tayo. Yun lang ang sikreto mga kapatid. Magpakapuspos. Huwag mo hayaan na attendance ka lang dyan, uwi ka. Uwi ka na hindi mo dala ang pangako ng Panginoon. Ikaw ang lugi, mga kapatid. Amen? Amen. So kapag mahal mo ang Diyos mga kapatid, hindi makapagpigil ang anumang pagsubok, problema o discouragement sa buhay upang hindi ka magpuri at sumamba sa Diyos. Mahal ba natin ang Diyos? Amen. So anong dapat gawin kanina? Ang sabi kanina sa ating awit, habang buhay. Pagliling. Paglilingkod ka habang buhay. Amen. Dapat panghawakan natin yan mga kapatid. Kasi buhay din ibinigay sa atin ng Panginoon. Maligtas lamang tayo. Tapos hindi ba natin may balik sa Kanya ang paglilingkod sa habang buhay? Amen? Colossians 3:8 hanggang 10. Ito mga kapatid, ang sabi pa ng Panginoon, datapwat, ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito. Basahin natin mga kapatid, isa-isahin mo. At ilagay mo sa puso't isipan mo kung ito ba ay ginagawa mo. Una, galit. Galit. May galit pa ba dyan? Wala na yan. Kasi kung galit, mga kapatid, yan, kaya kasi sumimangot dahil may kunting galit pala sa buhay mo. Lord. Kung may galit ka sa puso, lagi kang nakasimangot. Masama ang mukha, masama na nga ang mukha mo, lalo mo pang pinapasama. O, ngiti-ngiti kayo. Ang sabi kanina ng ating kailangan nakangiti. Di ba? Magbigay daw tayo ng nakangiti. Amen. No? Layuan ang lahat ng mga ito, galit, kapuutan. Paghihinala, ito yung maraming bumabagsak dito sa paghihinala. Yung tamang hinala, hindi na tayo adik nung adik pa kami. Tamang hinala kami mga kapatid. The Lord. Ako mga kapatid, nung adik pa, may nakita lang ko sumusunod na parang may nag-iilaw. Sabi ko, pulis, hinahabol ako ng pulis. Nablabulan siya lang. Yun pala mga kapatid sarili mo lang, hinala mo, sariling hinala. Kaya tamang hinala mga kapatid. Panunungayaw. Ito iwasan natin ang magsalita mga kapatid ng hindi na mga kapatid maganda talaga. Kristiyano na tayo, binago na tayo eh. Ang kanyang pag-uugali nung nandun pa tayo mga kapatid sa luma nating pagkatao. No? Mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. No? Alisin na natin ito mga kapatid. Huwag kayong mga bubulaan sa isa't isa. Amen. Minsan dalawa nga na nga lang kayo, naglulukuhan pa kayo mga kapatid. Balikan mo kasama. O bubulahan pa kayo. No? Kasama ko. Yamang inubad na ninyo ang datiyang pagkatao, pati ng kanyang mga gawa. So inubad na natin ito nung tinanggap natin ang Panginoon. Kaya naging bagong nilalang tayo. Amen. Wira na lang kung hanggang ngayon hindi ka pa rin bagong nilalang. Bagong mukha. Luma pa rin ang pagkatao mo. Bagong mukha pa sa... No? At kayo ay nangagbihis ng bagong pagkatao. Hindi bagong mukha na papalitan itong ating mukha. Kundi ang pamumuhay natin, mapatid, na makalumang pamumuhay na makasanlibutang gawain, yun ang nababago. Kaya nandito na tayo, bagong buhay na mapatid na sumusunod at gumaganap ng kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Hallelujah! Na nagbabago sa kalaman ayon sa larawan niya ang lumalang sa Kanya. Kaya nagiging Christ-like tayo mga kapatid. Kaya nga, Christ-like believers must die. Itong patayin natin yung mga ganitong pag-uugali. Yung mga ganyang mga ginagawa natin nung nasa sanlibutan pa tayo. Dapat wag na natin yan inuungkat pa mga kapatid. Acts 20:24. Datapwat, hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Sabi na Apostol Paul, kapag Kristiyano ka na, wag mo nang mahalin ang buhay mo na ito na mas mahalaga pa kaysa sa ating Panginoon. Kundi sabi niya, mas mahalaga natin ang ating Panginoon kaysa sa sarili nating buhay. Amen. Amen?
Maganap po lamang ang aking katungkulan. Ito dapat tayo, kapatid. Bawat isa sa atin binibigyan ng Panginoon ng katungkulan. Hindi lamang sa pagtuturo dito, dyan sa paghawak ng mga instrumento, kundi bawat na ginagawa natin para sa kapurihan at kadakilaan ng Diyos, mga kapatid, katungkulan natin yan sa ating Panginoon. At may reward dyan, mga kapatid. Amen. Dapat panghawakan natin yan. No? Hallelujah. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatutuo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Kaya nga, dahil sa Ebanghelyo tayo naliligtas, mga kapatid. So mga kapatid, maganap lamang natin ang ating katungkulan. Ano man ang ating kakarapin, ano man ang o mangyayari sa ating buhay o sa mundong ito, ang pinakaano natin, na magampanan natin ang ating tungkulin. Amen? Amen. Hallelujah, yung hindi lang kayo nagkasundo ng asawa mo, pati ang katungkulan mo, tanggalin mo na sa Panginoon. Amen. Hindi ganon. Yung hindi lang kayo nagkasundo ng kapatid, hindi lang kayo nagkasundo sa awit nyo, mga kapatid, nagkakanya-kanya-kanya. Ganyan bang Kristiyano? Oo. So baguhin na natin ang ganyang mga pag-uugali, mga kapatid. Amen? Amen. Hallelujah. Revelation chapter 2 verse 10. Huwag mong katakutan ng mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Mangyayari ba sa ating buhay, mga kapatid? Sabi na salita ng Diyos. Huwag kang matakot. Narito malapit na ilagay ng diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan. Naranasan na ba natin mabilanggo? Ikaw, Brother Lorenzo, ilang beses ka na nabilanggo? Isa. Isa? Sa akin. Ako, 3. Sa kanya forever. Praise the Lord. Yan ang bilanggo na yung lifetime. Mamaya. Hallelujah. Malapit na ilagay ng diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok. Sino dumanas nito? Si Joseph, si Apostol Paul. Di ba? At magkakaroon kayo ng kapigatiang 10 araw. Magdapat ka hanggang sa kamatayan. Itong sabi ng Panginoon, hanggang kamatayan. Kaya sa ating paglilingkod sa Panginoon, maging sama ng buhay natin ang physical na ito. Baliwala yan. Ang importante, mga kapatid, masunod natin ang kalooban ng Diyos at napagawa sa ating buhay. Kaya sa mga ministeryong pinanghawakan nyo, pagbutihin nyo yan, mga kapatid, na magampanan ng bawat isa. Amen? Hallelujah. At bibigyan kita ng putong ng buhay, crown of life. Maliban ito sa eternal life, kundi crown of life na ibigay sa iyo ng Panginoon. Isa ito sa 5 crown, mga kapatid. So dapat nasa atin din ito. Matthew 24:13, ang magtitiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Di ba paborito verse mo? The Lord. Ha? Isaiah 54 to? Yung tulos? Yung minsan nahuhugot yung tulos mo eh. Yung alin. Di ba manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas? So kailangan nating manatili, mga kapatid. Amen? Amen. Tandaan natin, mga kapatid, minsan kasi nagiging season sa ating buhay kung mayroon kang problema pagsubok, napiktuhan din ang pagsamba at pagpuri mo. Nawawala na rin, mga kapatid, ang paglilingkod mo sa Panginoon dahil sa problema at pagsubok. No? Yung nag-away lang kayo, yung nagkatampuhan lang kayo, kung nagkaroon lang kayo ng hindi pagkakaunawaan, bakit papiktuhan ng pananampalataya mo sa Panginoon? Amen. Mag-away man tayo, basta importante, magsambat, magpuri ako, Amen. sundin kong pinapagawa ng Diyos sa buhay ko. Amen. Hindi naman ikaw magbebenepisyo, ako naman. Praise the Di ba? Praise the Lord. Kanya-kanya kaligtasan. Kanya-kanya. So tanda natin, mga kapatid, kasi minsan nagano lang tayong season by season no? Hindi. Kapatid, ang sabi ng kapatid, no? Adam failed in paradise. Sipin natin, si Adam nandun na siya sa paraiso, na failed pa rin. Ngunit ang Panginoong Jesucristo nasa disyerto, pero nagtagumpay. Paano, mga kapatid? Nung tinukso sa ni Satanas, nandun siya sa disyerto. Amen. Amen? 40 days and 40 nights siya nagfasting. Nandun siya sa disyerto, napagtagumpayan niya. Samantalang si Adam nandun na sa paraiso, nag-fail pa rin. Kaya wag mong sabihin, nandito ako ngayon sa season ng dry season, hindi muna ako magsamba kasi dry na dry. No. Dapat mapagtagumpayan natin, dapat ma-overcome natin. Lalo kang magpakapuspos, magpakatatag ng pananampalataya mo sa Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. So it's not about where you are, but what's in you. Kung ano ang nasa iyo.
Minsan kasi, nandito ako dito muna ako. Sa Bangkamundo. Kasi season, nandito ngayon. Nakikisalamuha ka, nakikipilusip ka doon. Amen. Ganun ka rin. No. Dapat ka saan tayo dumating, saan man tayo pumaroon, dala-dala natin si Kristo sa ating mga buhay. Amen. Amen. At alam mo kung anong tama at mali, kaya tinuturuan tayo, patuloy tayong sinasabihan ng salita ng Diyos. Amen? Para maging ayos ang ating pamumuhay. Hallelujah. Tandaan natin mga kapatid, ang mga apostol, halimbawa din na ang Panginoon una, ang mga apostol, di ba kapatid, ang mga apostolis mga kapatid, they have 100 times na pwede silang bumaba, na pwede silang umayaw, na pwede silang mga kapatid na they are 100 reason to fail, but they still succeed because, anong sikreto? They will continue. They will not stop, mga kapatid. So, ang sikreto, ano man ang ating kinakarap sa mga season na yon, huwag kang tumigil. Lalo kang magpakatatag, magpakatibay sa pananampalataya mo sa Panginoon. Alisin nyo yung mga iniisip mo, hindi na ako naka-attend ng ilang Friday. Ako sigurado ako na lang doon pinagchichismisan. Amen. Alisin mo yan sa isip mo. Sa isip mo lang yun. Eh, mas maganda pa huwag ka nang mag-isip. Kasi wala ka nang isip. Diba? Hindi pa mapiktuhan, mapatid ang ano mo. So huwag ka na mag-isip. Huwag ka mag-isip, pumunta ka na lang diretso na lang sa simbahan. Magsamba magpuri sa Diyos. Makikita mo yung mga alalahanin mo, inalis na pala yun ng ating Panginoon. Amen. Diba? Amen. Hallelujah. So ang sikreto, huwag tumigil, mga kapatid. Praise the Lord. So sa ating conclusion mga kapatid, 2 Timothy 4:5 hanggang 8. Hallelujah. Ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay. Amen. Sinong sinasabihan? Tayo. Sabihin mo ako. Ako. Ako ang sinasabihan ito. So anong gagawin natin? Magpigil daw sa lahat ng mga bagay. Amen. Magtiis ka ng mga Hirapan. Harapan. Gawin mo gawa. video process bang paglilingkod sa Panginoon? Amen. No. Amen. Magtiis ka ng mga kahirapan. Gawin mo ang Gawa ng pagista. ng ebanghelista, hindi lamang dahil ebanghelista siya. Bawat isa sa atin mga kapatid, gagamitin ng Panginoon. Kaya sabi niya, you will be my witness. Yes. After that, the Holy Ghost shall come upon you. Amen? So gawin mo ang gawa ng ebanghelyo, ganapin mo ang... Iyong ministeryo. Kaya pag tinanggap mo mga kapatid ang ministeryo sa Panginoon, gampanan mo. Amen. Kahit anong sabihin ng sinong tao dyan mga kapatid sa buhay mo. Ang importante, gampanan mo ang tungkulin mo, ang ministeryo mo sa ating Panginoon. At ito mga kapatid, dapat ito nagiging ano natin sa isip natin ito. Sa verse 6, sapagkat ako'y inialay na. At ang panahon ng aking pagpanaw ay Dumating na. dapat itong ating mga iniisip. Kaya lagi na pinapangaral kahit ng ating mga mentor. Dapat pag nag-worship ka, nag-praise ka sa ating Panginoon, nag-worship ka sa Panginoon, isipin mo na ito na yung last. Hallelujah. Kaya gawin mong pinaka-the best Amen. para sa ating Panginoon o para din sa buhay mo. No? Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. May battle mga kapatid. Kaya huwag mo isipin ng paglilingkod sa Panginoon, easy-easy lang. May battle. Anong purpose kung bakit binigyan tayo ng banal na espiritu ng ating Panginoon? Di ba kapangyarihan? Yes. So kapangyarihan gamitin natin sa pakikipagbaka. Yung battle na ito mga kapatid, at ang kalaban natin ay ang Diablo. Amen? Amen. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking Takbo. takbo. Lahat tayo mabatid ay mayroong takbuhin. Amen. Bawat isa sa atin, minsan na, ang ibang kapatid nandun na sa finish line, bumabagsak, dahil hindi nagpapatuloy. Kaya sabi ni Apostle Paul, tapusin mo, gampanan mo, fulfill mong ministeryo yung pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Amen? Iningatan ko ang pananampalataya. Kaya ingatan natin ang ating pananampalataya, ang kapatid, na huwag mawindang yan. No? Buhat ngayon itong pangako. Isa din sa 5 crowns. No? Buhat ngayon, ang sabi ni Apostle Paul, ay natataan sa akin ang putong na katiran, crown of righteousness. Ganoon nyo kapatid? Na ibibigay sa akin ng Panginoon. Sinong magbibigay? Ang Panginoon mismo. Kaya anong nandun mga kapatid sa sinasabi ng Matthew, di ba? Ang sabi ng Panginoon,
Well done, thou good and faithful servant. Dahil nagtapat ka sa kunting bagay, pamamalain ka ng maraming bagay. Amen. Enter thou into the joy of thy Lord. Itong dapat mapatid na ating marinig. Pagdating ng andun na tayo sa harapan ng ating Panginoon, sabi niya, well done. Enter thou into the joy of thy Lord. Amen? Na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. Sabi na Apostol Paul, hindi lamang para sa kanya. At sabi niya, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Naghahangad na tayo sa pagpapakita ng ating Panginoon. Hallelujah. So makipagbaka tayo. The Lord. Mga kapatid, panghawakan natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Huwag tayong magpatinag. Hallelujah. Amen? Kasi yung Diablo, mga kapatid, 24/7 na sa nagtatrabaho ngayon. Kaya kung ikaw na Kristiyano ay pakuya-kuyakoy sa paglilingkod sa Panginoon, hihilahin ka ni Satanas. Dadalhin sa impyerno kasama niya. So wag nawa, mga kapatid, mangyari yan sa ating mga buhay. No? Hallelujah. Kaya yung pinakaano natin, mga kapatid, na pagdating ng ating Panginoon, isa tayo, isa ako, isa ikaw, pasama sa punta. Kasi sayang pagpapagal natin, sayang pag-aaral natin, sayang pagsasamba natin, sayang pagsusuot mo ng ganyang damit, sayang pagbili mo niyan, sayang ang ginagastos natin sa pagbibigay ng tithes and offering. Kung pagdating pala, mga kapatid, ng cut-up ay maiwan ka. Amen? Hallelujah. So, tayo, mga kapatid, ay tumayo.